And we're back dito sa programang hatid sa atin ng Department of Energy, Basta Enerhiya. Sagot kita, Miss Jasmine, sa gitna ng pagharurot ng mga e-bikes, e-trikes at e-scooters sa mga kalsada ng Metro Manila, may mga numerong hindi natin pwedeng baliwalain. Habang dumarami ang sumasakay, dumarami rin ang aksidenteng kinasasangkutan ng mga electric vehicles. Let's watch this. Sa gitna ng pagdami ng mga e-bike, e-trike at e-scooter sa Metro Manila, kapansin-pansin din ang pagtaas ng mga aksidente na kinasasangkutan nito. Ayon sa Metro Manila Development Authority, umabot sa 907 ang insidenteng kinasangkutan ng e-bikes, e-trikes at e-scooters noong 2023. Halos triple kumpara sa 309 noong 2019. Sa hiwalay na ulat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 556 na e-bike crashes ang naitala sa NCR noong 2023, kung saan 281 ang naging property damage at 273 ang nagresulta ng injury. 96 sa mga insidenteng ito ay naganap sa Quezon City. Sa dami ng insidente, nagpapatupad ang MMDA noong Abril 2024 ng pagbabawal sa e-bikes at e-trikes sa 20 pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang mga mahuhuli ay papatawan ng 2,500 na multa. Layunin nitong maiwasan ng aksidente at maprotektahan ang lahat ng gumagamit ng kalsada. Kasabay ng mga paghihigpit na ito ay nagpapatupad din ang pamahalaan ng mga programang naglalayong mahikayat at maisulong ang ligtas at malinis na electric mobility. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, 74% ng mga pollutant sa bansa ay mula sa transportasyon. Kaya naman, ipinatupad ang Electric Vehicle Industry Development Act at iba pang programang tulad ng CARS Program at Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry para mahikayat ang paglipat sa electric vehicles at maglatag ng incentives para sa mga mamimili at negosyong nais pumasok sa industriyang ito. Noong Mayo ng taong 2024, pinahaba ng NEDA Board ang zero tariff policy sa battery EVs hanggang 2028 at pinalawak ito para isama ang hybrids, e-motorcycles, e-bicycles at EV parts. Patuloy ang pag-update ng pamahalaan sa klasifikasyon ng mga electric vehicles or EV. Nito lamang Setyembre 2025, in-update ng DOE ang mga kategorya ng EV mula 4 naging 6, kabilang ang battery EV, hybrid EV, plug-in hybrid EV, light EV, range extender EV at fuel cell EV. Kasabay nito, inilusad ng DTI ang EV Incentive Strategy, EVIS, isang programang inaasahang lilikha ng humigit kumulang 680,000 na trabaho at magpo-produce ng higit 9 milyong electric vehicles pagsapit ng 2040. Ang mga patakarang ito ay kasabay ng mabilis na paglago ng merkado. Mula Enero hanggang Hulyo ng taong 2025, nakapagtala ang Land Transportation Office ng 29,715 na rehistradong EVs. Inaasahang aabot ito sa 35,000 bago matapos ang taon. Sa market ng four-wheeled EVs, 3,880 na units ang nabenta noong 2024, halos 4 na beses kumpara sa 1,028 noong 2023. 75% nito ay battery EVs, 23% hybrids at 2% plug-in hybrids. Pagdating naman sa bentahan ng 2 at 3-wheeled EVs, tumaas sa 43,441 ang naibentang units noong 2024 mula sa 172 lamang noong nakaraang taon at halos 93% nito ay two-wheelers. Para suportahan ang lumalaking bilang ng EV users, patuloy ang pag-expand ng charging network sa bansa. Sa datos ng DOE, simula 2025 ay may 962 public charging stations na, 421 AC, 59 DC, at 482 battery swapping stations. Bukod pa sa 1,110 commercial chargers at 1,037 recognized EV models at himigit kumulang 186 accredited EV charging station providers. Target ng DOE na umabot sa 7,300 public charging stations pagsapit ng taong 2028. Upang matiyak ang kaligtasan,
naglabas rin ng implementing guidelines ang DOE on the obligations and interconnectivity para itakda ang pamantayan sa pag-i-install ng chargers, safety requirements at training ng technicians. Sa huli, ang pagsulpot ng mga aksidente at ang mabilis na pagdami ng EVs ay naglalarawan ng isang industriya na mabilis na lumalaki at nangangailangan ng gabay. Habang naglalatag ng mas mahigpit na safety rules ang pamahalaan para sa light electric vehicles, pinalalawak din ang mga insentibo at infrastruktura para maging ligtas at sustainable ang paglipat sa electric mobility. Ang hamon sa ating mga ka-energy ay maging disiplinado sa kalsada at maging responsable sa paggamit ng mga bagong teknolohiyang ito. Importante ang pagtutulungan ng pamahalaan, ng mga negosyante at ng mga rider para siguraduhin na ang pag-usbong ng electric mobility ay ligtas at sustainable. Mga ka-energy, ang pagkakaroon ng EV, mapa 2 or 4-wheel man yan, it comes with great responsibility. Hindi lang buhay nyo ang on the line dito pag hindi ninyo inuna ang safety ninyo, pati na ang mga ibang nasa kalsada. Ang paalala lang namin sa inyo, sundin ang mga alituntunin para everybody happy. At hindi pa tapos ang ating pagbabahagi ng kaalaman. Magbabalik pa ang Basta Enerhiya. Sagot kita!